may kaseryosohan po yung una namin paksa na ilalatag sa inyo. Kasi si Matet De Leon, isa sa mga tinuring na anak ng namayapang superstar na si Miss Nora Aunor, ay talagang pinupupog ng bashing ngayon. Todo, ikaw wala kang utang na loob tulad ng ate Lotlot mo. Ikaw bipolar ka, wag mong pairalin ang pagiging bipolar mo kay Nora dahil kundi dahil kay Nora, wala kayong dalawa. Malaki rin naman ang sakripisyo na pinagdaanan ng magkapatid na si Matet kapag pumapasok ay walang baon. At saka diba si Lotlot maagang nag-asawa. Parang escape yun, great escape. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa ipinos ni Matet De Leon ukol sa reklamo sa hatian ng kayamanan ni Nora Aunor. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga ang unang taong anibersaryo sa pagpanaw ni superstar Nora Aunor, ay iba't ibang intriga na naman ang nagsulputan, na isa nga dito ang pinag-usapan ay ang ukol sa yaman ni Nora Aunor, kung sino ang tagapagmana, na kung saan naging sentro sa usapan ngayon si Matet De Leon. Sa vlog nga, nagbitiranang kolumnista na si Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang seryosong paksa na inilatag na kung saan nangunguna sa kanilang kwentuhan ang pangalan ni Matet De Leon. May kaseryosohan po yung una namin paksa na ilalatag sa inyo. Kasi si Matet De Leon, isa sa mga tinuring na anak ng namayapang superstar na si Miss Nora Aunor, ay talagang pinupupog ng bashing ngayon. Todo, mula ulo hanggang paa, grabe. Wala naman tayong magagawa. Kasi ang social media talaga, di ba? Wala eh. Kaya naku, bilib nga tayo kay Matet kasi sumasagot siya. Marunong siyang bumalikwas. Yes. Marunong siyang bumalikwas. Eto lamang po yun. Kasi ang sinasabi, ikaw wala kang utang na loob tulad ng ate Lotlot mo. Ikaw bipolar ka, wag mong pairalin ang pagiging bipolar mo kay Nora dahil kundi dahil kay Nora, wala kayong dalawa. Grabe, ganon. bashing, no? Oo. Wala raw utang na loob. Diyos ko, ano naman ang utang na loob? Nakita naman natin, nararamdaman naman natin ang pagtanong ng mga anak niya. Sobra. Kay Miss Nora Aunor, pero Alam mo, ang sakit-sakit nung walang utang na loob habang panahon na nakakulong si Lotlot at saka si Matet diyan sa salitang walang utang na loob. At habang panahon din silang nakakulong sa pagtanaw ng utang na loob. Alam naman natin na minahamahal at inirerespeto ng mga anak ang namayapang superstar. Totoo. Alam mo, meron ako nakausap na na source. Ito yung nakasama ng ating national artist nung panahon na kasagsagan ng kanyang karera. At nakita niya ang paglaki mula kay Lotlot, kay Ian. Kasi mas matanda si Lotlot kay Ian eh. Pagdating ni Ian, andyan ay ate Lotlot niya, si Matet. Ang hindi na lang niya inabutan, si Kenneth at si Kiko. Sabi niya, sana maunawaan din nitong mga bashers na ito, nitong mga Noranya na ito, na malaki rin naman ang sakripisyo na pinagdaanan ng magkapatid nung sila ay bata pa. Kasi yun noon po yun yung lumutang po yung kwento na si Matet tsaka si Lotlot, nag-aaral sila sa OB Montessori. Di ba doon sila nag-aaral? May kwento pong lumutang noon na si Matet kapag pumapasok ay walang baon. Kaya parang yung mga nanay-nanay ng mga kaklase, sinishare sila nung yaya niya sa pagkain. At saka yung sabihin daw palda, puro tastas, nilalagyan lang ng perdible. Parang ganon. So, lumalabas na hindi gaanong naasikaso. Natutukan. Si Lotlot at saka si Matet noong mga panahon na yon. Kaya ang sabi niya, sana maintindihan din nila, marami rin namang sinakripisyo yung mga bata doon sa paglaki nila. At saka diba si Lotlot maagang nag-asawa. Maaga silang nagpakasal ni Monching. Nagdadalang tao na siya noon. Ang ano doon, ang terminong ginagamit ng mga malalapit dati kay Ate Guy, escape, pagtakas. Doon sa senaryo. Para makakawala lang sa sitwasyon. Oo, parang escape yun. Great escape, parang ganon. So, si Matet nag-artista nga naman, di ba? Malaki naman ang talent fee ng bata. At sumikat ito si Lotlot siya. Di ba malaki ang TF niya? Kaya sabi niya, hindi rin naman naging yung mga bata, naging problema. Kasi kumikita naman din sila. Si Lotlot nag-Dance Entertainment, nagpelikula. Si Matet, sumikat, kumita, malaki din naman tinatanggap. Kaya parang hindi kasi natin masasabing kwentas klaras eh. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay napakominto sila sa kabutihang loob ni Nora Aunor na kahit pagbabaliktarin pa ang mundo at tilad-tila rin ang butot laman ng mga anak ni Nora Aunor ay hindi nila matapatan ang kagandahang loob ni Nora na kahit ni isang patak ng dugo ay walang koneksyon, ngunit ang pagmamahal ni Nora Aunor ay buos na tinuturing pa niyang mga anak.
Kahit bali-baligtarin pa ang mundo ngayon, kahit patilad-tila rin ang mga buto at laman ni na Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth, hindi nila maaaring tapatan yung kagandahan ng loob ng isang Nora Honor na kinupkop ang 4 na bata. Di ba? Na ni isang patak ng dugo ay walang koneksyon sa kanya. Tama. Pinalaki at minahal. Tinuring na anak. Yes. Si Ian yung galing sa sinapupunan. Yung 3 galing sa puso niya. Hindi natin maikakaila yun eh. Hindi lahat ng tao katulad ni Nora Honor na makapagmamahal ang hindi niya kadugo. Oo, kaya naman, di ba, yun naman ang ano kay Miss Nora Honor, na talagang nagmahal, nagpalaki ng mga taong galing sa puso. Pinalaki ng puso. Pero, Di ba? Ako lagi kong sinasabi, Romel, ano man ang kakapusan at kalabisan ng isang Nora Honor, kaya kong intindihin eh. Kasi hindi lahat ng tao ay may pusong tulad ni Nora Honor na nakabukas talaga para kupkupin ang mga bata na hindi naman niya kaano-ano. Totoo. Kaya lang sa isang banda, hindi naman po pwedeng hindi rin natin marinig yung panig ng yun kabila. naman, oo. Di ba? Ano naman masasabi mo? Hindi yun na nga sinasabi nila nung una, di ba? Hindi lang si Nora ang may golden voice, kundi may golden heart din siya. Tama. Oo, kasi nga, totoo. di ba? Yung na nga, kinupkop niya nga yung lahat na hindi yan naman kaano-ano yun, di ba? O tsaka, di ba? Ay, yung sinasabing utang na loob, parang hindi naman siguro ata bagay yun ay ano doon. Nagagamitin. Nagagamitin, oo. Wala kasing katapat na kabayaran ng utang na loob eh. Yes. Kahit nga, kwentas klaras na kayo kung tutuusin, kahit nga sa palagay mo ay nagawa mo na yun, dapat mong ibalik doon sa utang na loob na tinatanaw mo. Utang na loob pa rin yan. Oo. Lalo pa sa ating mga Pilipino. Totoo. Wala bang matanaw tayo. Wala ba ibang term bukod sa utang na loob? Wala bang ibang pwedeng utang na gamitin? loob talaga yun eh. Pero kasi minsan kasi ginagamit kasi ang utang na loob sa mga taong may galit. Di ba, Nay? Lumalabas ang salitang Wala kang utang na loob. kapag may galit. Pero pag hindi naman, pag maayos naman, wala, hindi mo maririnig yan. Kaya lang ito, yung mga bashing, doon lumalabas pa. Kung makikita naman natin sa mag-iina, parang okay naman pati yung mga magkakapatid. Marespeto naman sila sa magulang, sila yung lumalayo para hindi na lang lumaki. Sa dulo nga nagpaksa ni na Christopher Min ay ibinahagi nila ang isang post ni Matet De Leon na may caption na ito pala ang magkapatid na walang mana. Na matapos ka ay pinost ni Matet De Leon ay inulan ito ng batikos. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Lalo pang lumaki at lumawak yung kwento dahil nag-post nga si Matet ng picture nila magkakapatid. Nang sabi niya, eto nga pala ang mga anak na walang mana. Mukha ba kaming may pake? Sabi niya, parang hanapin niyo pake ko. Parang ganon. Yes. Parang pinalalabas nila, yun ba ang gusto nyo mangyari na habulin namin ang yaman? Gusto niyo ba humahagulgol kami sa isang sulok sa paghahabol? Yes. Parang ganon. Pero di ba nakakaloka nung una, nung buhay pa si Ate Guy, di ba? Talagang lahat ng mga kwento na kung ano, kesyo ng utang, kesyo wala na naghihirap na Nag-a-advance sa mga nagbabag, walang producer. masakyan, nagta-tricycle na lang. Sobra yun, ha? Oo, di ba? Oo, may ganun. May ganun, may kwento ganun na nagta-tricycle na lang siya, tapos naglalakad na lang siya para lumabas dun sa subdivision at dun mag-aabang ng taxi. O kasi, di ba, ang layo kasi na tinitira niya noon eh. Kaya nga umalis siya dun sa bahay na yun kasi ayaw niya maglakad papunta sa gate. Saan ba siya nagpupunta? Bakit kinakailangan kasi? Saan ba daw siya pupunta? Siyempre siguro gusto niya rin mag-unwind, di ba? Pero ngayon, tignan mo lumalabas na si Nora pala maraming iniwan. Yung mga lupa ngayon Oo, sa kaya Iriga. nga, oo. Yung mga lupa yon, mga niyugan at palayan. Alam mo, Wendell? Pero ibig sabihin, di ba, bakit ngayon lang yan lumabas? Di ba, bakit nung una hindi mo lang Buhay inaano? pa siya, nakikita na natin. Di ba meron pa nga siyang ipinamahagi? Oo, yung mga na lupain. lupa sa mga magsasaka. Meron na noon. Kaya lang dahil wala na nga siya ngayon, ang question kasi, sino ang magmamana? Ayun. Dahil sa, ang napasimula nito, ang naging titis dyan yung kay Ian eh. Sa legalidad, siya ang sole heir. Ganon. At saka syempre, tanong talaga lahat ng mga taong kakilala, syempre, at idolo si Nora na paano kaya ang mana? Di ba Na laging para bang dahil siya nga yung sa legalidad ay solong tagapagmana, executor siya, bibigyan ba niya yung mga kapatid niya? Yun, Ayan, Ganon. yun. Doon nagsimula yun. Doon nagsimula. Pero dapat balanse ang pagtanaw natin dito. Oo, may utang na loob ang 4 na bata kay Nora Honor. Pero ibinabalik naman ni Lotlot, ni Matet, at saka ni Kiko at ni Kenneth ang pagmamahal at pagrespeto sa kanilang mami. Tama. At saka yung kay Lotlot nga pala, may binanggit din yung aking source na, oo, totoo si Lotlot, malalim yung emosyon laban dun sa mga nakakarelasyon ng mami niya. Hindi lang naman kay John Rendes, kahit noon kala Richard Mer, kahit
yung isang musical director. Di ba? Ayaw niya kasing nakikita ang mami niya na nasasaktan. May Yun. dahilan. Oo, malalim. Oo. Kaya lahat talaga ayaw ni Lotlot. Kaso ang sinasabi, wala kang utang na loob, tinikis mo yung nanay mo nung nabubuhay pa. Oh, ganun naman yung isang anak eh. Pagka nakikita kasi na parang Sasaktan. hindi masaya yung ano. Kaya siguro, ang ginawa siguro ng Lotlot, mabuti no, ako na lang aalis. Diba? Nandito ako habang buhay na nakikita ko yung nanay ko na nagtitiis At siya. saka teka na lang nag-iiyak muna, siya. baka naman Oo. nakakalimutan ng mga bumibira kay Matet at kay Lotlot na nung magpunta ng Amerika, si Ate Guy at saka si John Rendes ng halos isang dekada, no? O mahigit Oo, pa yata. mahigit pa. Sino ba ang tumayong magulang ng 3 kapatid? Si Lotlot yan. Oo, diba? Iniwan sa kanya lahat yun. Oo. Buti nga sana kung merong endorsement eh. Ay, wala. Na habang wala ako, ikaw na muna ang tumingin sa mga kapatid mo. On volition na ni ano yan, ni Lotlot eh. Tsaka kaya dito papasok na kung ano man yun, di ba sabi, ano kaya yung pinag-ugatan nito? Bakit ang lalim-lalim na hindi nila maano ang magulang nila? Pupuntahan, gano'n. Yun pala, eto, nakita mo. Kung huhukayin natin ng kwento, talagang meron talaga yung mga anak talagang meron din May malalim may na malalim na emosyon. At maganda naman dahil bago pumanaw ang mami nila, nagkasundo-sundo sila. ayan, nung oo. kaarawan, Yun ang nung maganda. nakiusap si Ate Guy na sana matanggap din nila si Jan dahil siya yung hindi nang iwan sa akin kahit kailan. Yun yun. Natotoo rin naman si Jan Rendes talaga. Kaya nga it's not DNA it's the presence. Yun ang laging sinasabi ng marami. Kaya nga hinahanap natin, pinag-iwanan kaya Ano din. kaya ang hawak na card? Ayun na nga, ni Jan baka nandun Rendes? sa kanya. So, yun po yun. Sana unawain po natin na magkabilang panig. Oo. Tama, may isang Nora Honor na tumanggap sa 4 na bata na hindi niya kaano-ano, ni kapatak na dugo ay wala siyang koneksyon. Pero yung 4 naman pong mga batang ito ay tumatanaw ng utang na loob habang buhay. Yes. Pero masakit naman pong isipin na sila ay mga parang nakakulong. Nakakulong sila ngayon. Preso sila nung salitang utang na loob. Baka naman maaaring patakasin nila itong 4 na bata doon sa salitang utang na loob dahil hindi na mabubura yun sa buhay ni na Matet, Lotlot, Kiko at Kenneth. Yes. Hindi na matatanggal yun. Parang katulad din ng isang artista, di ba? Habang buhay Sino niya yung dadalhin yan? yung utang na loob na yun, di ba? Na talagang palagi inaano sa kanya na, ayan, kaya hindi makausad yung karir mo. Kasi dahil ang utang na loob sa iyong manager, sa iyong, di ba? Kilala mo yung... Ano? Ay, parang kilala ko Ibulong mo yan. sa akin. Marami kasing ganyan, kaya nagdadalawang isip ako. Yung bang nasa Amerika na nagpabago na ng kanyang anyo o itong magandang aktres na sinasabi mo. Talaga naman kasabihan na yan at totoong-totoo yan. Ang taong walang utang na loob at hindi marunong lumingon sa pinanggalingan talagang walang paroroonan. Yun naman yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!